Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Naalalayan ng OVP Western Mindanao Satellite Office ang isang bata mula sa Zamboanga City na nakikipaglaban sa isang uri ng autoimmune disease. Ang kwento ng kanyang katatagan, tunghayan natin sa ulat ni Jera Gomez. Patuloy ang pag-alalay ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa higit na mga nangangailangan, lalo na sa usaping pangkalusugan. Noong nakaraang taon, mahigit 180,000 na mga Pilipino ang naging benepisyaryo ng medical and burial assistance ng opisina. 822 million pesos naman ang nailabas na pondo para sa programa. Isa sa mga naalalayan ng programa sa pamamagitan ng OVP Western Mindanao Satellite Office, ang 10 taong gulang na si Jewel mula sa lungsod ng Zamboanga. Kwento ng tiyahin ng bata na si Julieta, nakikipaglaban sa sakit na lupus si Jewel at pabalik-balik ito sa ospital. Nagsimula siya, ma'am. Bale, vacation po kasi yun. Malapit ng bakasyon. Tapos, nung pumunta siya, may nagka-ubo-ubo siya. Tapos, pinapainom lang namin siya ng gamot kasi akala namin normal na ubo lang. Tapos, nung time na yun, nagpunta sila ng Jollibee ng father niya. Tapos, bigla siya nahimatay sa likod ng motor. Ganun pa rin yung sitwasyon niya, nahihimatay siya. Tapos, yung nawawalan siya ng hininga, yung naano siya, ma'am. Tapos, nung time na yun, binalik siya ulit sa hospital. Nag-second option yung mama niya sa West Metro po. Tapos doon sabi ng doktor, mag-request daw sila for laboratory para po sa lupus. Kasi may nakita yung doktor na pattern dito sa face niya, yung red-red. Tapos yung parang sunburn yung itsura niya. Kasi wala na po siya gana kumain. Tapos lumalaki siya na parang bola. Madalas po siya nai-inject ng kung ano-ano. Kasi, nung time na kasi yun, malala kasi talaga siya, ma'am. May tendency talaga na baka bumigay siya. Kaya, hindi talaga siya iniwan ng mother niya. Pati yung father niya, halos tumira na talaga sila sa hospital nung last year na yun. Dahil sa kondisyon ng bata, kinakailangan din niya na sumailalim sa chemotherapy. Takot siya sa injection. Pero, wala man siya choice kasi yung mama niya nga lumalaban para mabuhay siya, na dapat lumaban din siya para mabuhay siya. Naapektuhan na rin ang pag-aaral ni Jewel. Kasi hindi siya pwede dito sa bahay kasi bawal kami ng bisita. Kasi mahina na talaga yung resistensya kasi yung kailangan niya, ma'am. Kailangan mapalakas niya talaga yung resistensya niya. Bawal kami ng bisita, kaya baka yung bisita may dala siyang bacteria or something, mabilis siya ma-adapt. Saad ng pamilya ni Jewel, malaking bagay para sa kanila ang pagtulong ng OVP sa hospital bill ng bata. Yung mother niya po is positive lang talaga siya, ginawa niya lahat, nag-loan siya, pati yung papa niya para gumaling lang talaga siya. Bahala na daw maubusan yung loan nila, basta ensure nila na magstay talaga siya sa hospital para mabigyan po siya ng tamang para sa kalusugan niya po. Sa case po namin, malaking tulong po yung nabigay ng OVP dahil sa before po kasi siya nagkasakit, nanganak din yung sister ko, 7 months po yung anak niya. So, baon talaga sila kasi tumira din yung kapatid niya sa hospital kasi 7 months nga na incubator din siya. Tapos, from June ata yun, nagkasakit din siya. Kaya walang-wala talaga yung parents niya. Sa ngayon, patuloy na sumasailalim sa chemotherapy si Jewel. Nakapasok na rin siya sa klase at kasalukuyang nasa 5 baitang na. Mula rito sa Zamboanga City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News.
Isang senior citizen mula sa Zamboanga City na tulungan ng Medical Assistance Program ng OVP. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.